Magandang araw po uli. Ito po si Malutikia at ngayon ang pag-uusapan natin na ang pinakamainit na Barangay SK Election or BSKE. Okay? Mahalaga pa po yan? Dapat ba tayo maging aktibo dyan? Dapat ba nating subaybayan ang mangyayari dito sa barangay election? Alam po nyo, ang sagot dyan sa lahat kong tanong ay oo. Bakit po? Ang barangay po ang pinaka-basic government presence in the community. Okay? Noong pong araw, ang tawag po dyan ang galing sa ang salitang balangay. At dati po, ang mga nahahalal dyan sa barangay elections ay mga kilala ng komunidad. Yung pong respetado. Yung kilalang doktor na parating tumutulong sa may sakit, yung kilalang abogado na nagbibigay ng free legal aid, o yung kilalang engineer na tumutulong sa bara ng kanal, etc. etc. Dati po, pag kayo'y nahalal na barangay, kayo po ay respetado at kilala sa komunidad. Ngayon po nag-iba na. At nakita natin ang problema ng ating barangay. Di ba po nung COVID, sino po ang frontline? Ang frontliner natin, ang mga nurse at doktor, ay hindi po yun. Dapat sila ang last line. Kasi po, pag nagkaubusan, ay dapat ang doktor at ang nurse or ang medical profession ay nakatindig at ready tumulong sa ating mga kababayan. Bakit po nagkaganon? Ay ang mga barangay kapitan po natin at ang mga sanggunian ay hindi handa dun sa pangyayaring yun. Ang parating sinasabi, tao ni mayor. Ang nagiging barangay kapitan. Ang magiging barangay sanggunian, barkada. Pag tinignan po niyo ang SK, ang alam lamang ay sports. Hindi ko naman po sinasabing mali ang sports kasi po ang sports talaga maganda yan para ma-redirect ang mga kabataan from the illegal drugs to something that is healthy and productive for them. Pero po, ang ating pong hulma sa barangay, napakaganda nung simula, pero ngayon nag-iba, no? At yun po ang nakakatakot kasi hindi na siya community related. Hindi na siya talagang naandyan para tulungan ang bawat tao, no? Titingnan po natin kailan ba ho yung last na barangay election? Hindi ho ba May 14, 2018? Abay, 2018, ano na po ngayon, 2023, yung magkakaroon ng eleksyon sa October, ay matatanda na ho ang SK, no? Hindi na siya representing the youth. Ang mga, ito naman pong mga barangay kapitan at mga konseho ay panahon nyo para gantihan sila. Kung hindi sila tumulong nung COVID sa inyo, hindi nagpakita at magulo ang komunidad, vote them out of position. Okay? Karapatan po nyo yan. Kasi dapat ang impression ng taong bayan sa gobyerno ay nagsisimula sa barangay. Kung ang barangay kapitan natin ay tamad, kung ang barangay konseho natin ay hindi nagmi-meet at kubra lang ng kubra, abay dapat po nating alsin yan. Kasi yun ang impression natin sa gobyerno. At hindi sila nakakatulong kung hindi nila gagawin ang kanilang trabaho. Ilan ba po ang barangay kapitan? There are 45,000 barangays in the country. Imaginin niyo po yan. Kung politika lang ng politika ang pag-uusapan. Please take note, ang barangay election is non-political. Kasi po, talagang tao lang ang walang ang partido eh. Kaya magaganda yung nakikita ko ngayon. May mga grupo-grupo nagfo-form ng kanilang what do you call this team para dyan sa eleksyon. So nakikita natin merong ibang areas na gumagalaw yan. Pero sa NCR po medyo mahirap yan kasi iba ho ang NCR na barangay at saka sanggunian compared sa probinsya, no? To a certain degree, pag sa probinsya ka na, andun pa rin po yung respeto. Dito, siga-siga eh. Kaya po nagkakaroon tayo ng problema in terms of local governance, no? Again, titingnan po natin yung ating barangay ay napakahalaga. Bakit po? Ano po ba ang trabaho ng barangay? Sila po yung sa lupong tagapag-anak, sila po yan, yung mediation. Ninakaw ang manok, sumungkit ng mangga, na nakalaylay ang puno sa kapitbahay, yung mga yan, nag-away ang Mr. at Mrs. So yung pong
sense ng mediation, dyan po yan ang gagaling. Okay? Yung pong nagbabara ang kanal, hindi po natin kay Mayor yan dadalhin, kay Barangay Kapitan. Ang pipigay po ng residence certificate, ang place of residency. Marami pong mga permits na nanggagaling sa barangay, kaya napakahalaga po yung titingnan. Kaya nga po kahit yung traffic, di ba naalala nyo, bawal pumarada ay double parking. Sa akin ang tinitingnan kong barangay yung kayang mag-manage ng street order. Okay? Tingnan po natin ang Marikina. Ang Marikina po maganda na iayos nila, pati po ang pangongolekta ng basura, siguradong dumadating. Ang pag sinabing pipila, ang mga nagpapark na sasakyan sa kanan po lahat sumusunod. Bakit po? Kasi yung mga barangay kapitan nila hindi po natutulog. Okay, kung yung barangay kapitan nyo ay nakikilala lamang nyo tuwing Pasko, tuwing fiesta, may problema po tayo. Okay? Napakahalaga po yan na kayo ay lumabas at bumoto. Kasi alam ba po nyo na isa pang napakahalagang trabaho ng kapitan ay yung maintenance of barangay roads and bridges and water supply systems. Imagine po nyo yan, 11 million Filipino families in 2023 still have no access to clean, potable water. So, kung ganyan ang challenge, wag tayong kukuha ng barangay kapitan o member ng sanggunian na taga-inom sa kanto, chismis sa sari-sari store. Hindi po yan. Ang kailangan po natin, makakatulong sila, hindi sila pabigat. So, tandaan po natin ang mga importanteng mga petsa sa darating na eleksyon ng barangay. Pero wag po natin gawing napakamahal ang ating eleksyon sa barangay dahil po komunidad yan. So, wag na yung mga tarp, siguro yung mga talagang community level na awareness campaign ang napakahalaga para maintindihan po natin at kayo ay lumabas at bumoto dahil wala kayong karapatang magreklamo kung kayo ay hindi nakaboto. Muli, ito po si Maluti Kia sa Maltik.